Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Lagi pong mabuti ang ating Diyos. Totoo po yun. Lagi po siyang tapat. Hindi po siya nagbabago. Kaya tayo naman po ay patuloy din po nating maging tugon ng bawat isa sa atin sa kabutihan ng Diyos ay ipaglingkod naman natin ang ating buhay na pinaparanas ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Amen. Ngayon po ay hindi ko po kasama si Sister Days for the second time. Noong Mother's Day celebration natin, hindi ko po siya kasama. At ngayon naman po, hindi ko uli po siya nakasama dahil may gaganapin po na DBBS, ito pong darating na week. Dalawa pong area yung kanila po, yung atin pong binuksan doon na kailangan po ng mayroong mag-a-assist para sa pag-handle ng preparation ng food. Kaya solo po muna ako. Pero salamat, ang Panginoon, hindi ako iniiwan. Yun yung katotohanan. Tayo minsan bilang mga tao, yung mga mahal natin sa buhay, there will come a time na minsan magkahiwalay, pero ang pangako sa atin ng Panginoon, siya bilang ating Diyos, siya bilang ating Emmanuel, He will never leave us nor forsake us because He is God, our Emmanuel, who is always with us. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Nalalapit na po yung ating anniversary. Tunay nga po na tayo po bilang isang iglesia ay mayaman lang tayo talaga sa Panginoon. Masagana lang tayo sa pabor at biyaya ng Diyos. Madami po tayong mga nagiging pangangailangan, pero yun nga po, every time na tayo po ay may panawagan, lagi pong nandyan kayo na tumutugon sapagkat nararanasan ninyo ang pagpapala ng Diyos at sa bawat pagpapala ng Diyos, nakikibahagi kayo sa pag-abot sa pangangailangan po ng ating iglesia. Sa marami pong buwan na lumipas, may maraming pagkakataon, nananawagan po tayo, katulad ng senior ni Brother Orly kanina, pag sa GC natin may mga nangangailangan, hindi naman po tayo mga mayayaman, pero sa biyaya ng Panginoon, meron po tayong nahuhugot sa panahon ng kailangan natin because our God is sufficiently providing for all our needs. Amen po ba? Sabi nga niya, magagawa ng Diyos na pasaganain tayo para meron tayong magamit sa pagkakawang gawa. At tunay po, ipinaparana siya ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat po sa kagandahang loob ng bawat isa sa inyo na talagang kapag ka nanawagan para sa gawain ng Panginoon, kayo po ay agad na tumutugon. Kaya purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah! Amen! Handaan niyo po ang inyong sarili para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa araw pong ito ay pag-aaralan po natin ay nasa aklat po ng Hebreo. Babasahin po natin ang chapter 11, verses 1 hanggang 7. Hebrews 11, 1 hanggang 7. At ang ating pag-aaralan ay may kinalaman, of course, alam nyo na po itong chapter na ito, all about faith. Pero hindi lang basta faith, kundi gusto ko pong makita natin that your faith in God makes a big difference in your life. Kaya ngayon pong oras na to, anyayahan ko po kayong tumayo. Basahin po natin ang Hebrews 11 verses 1 hanggang 7. Sa Tagalog lamang po natin ito babasahin at babasahin po natin uli ng sabay-sabay ng malakas. Basahin na lang po natin yung nasa screen. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita Niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog, bagamat patay na, siya ay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat.
At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Tayo po'y muling dumulog sa Diyos nang may pagpapasalamat sa ating pagharap sa kanyang salita. Hallelujah, hallelujah. We offer you praises, Lord God. Narinito po kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Sa lugar na ito na kung saan, Panginoon, ito po'y lugar, dakong lugar, Panginoon, na pinagtitipunan mo sa iyong bayan. Salamat po ng marami sapagkat sa lugar na ito, O Diyos, ay nararanasan namin ang iyong presensya, nakakasama ka namin. At higit sa lahat, O God, tinatanggap mo ang bawat isa sa amin at nangungusap ka, nagtuturo ka, nagsasalita ka sa aming kalagitnaan. Sa lahat ng bahagi ng pananambahan, Lord God, ay nakikita namin ang iyong mga dakilang gawa. And this time, Lord, as your servants, Lord God, offer this time, Lord, sa pakikinig ng iyong salita. Dinadalangin ko po sa iyo, Diyos, ihanda mo ang kanilang mga puso. Buksan mo ang kanilang espiritual na paningin at pandinig upang minsan pa, Panginoon, ang makita nila ay ang kadakilaan, ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo, O Diyos, na nahayag sa lahat ng aspeto, God. Kaya naman, O Diyos, alam namin, by faith, Lord God, maunawaan ng iyong bayan, ng iyong salita, sapagkat inihanda mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, para sa araw na ito, upang kanila pong tanggapin, upang maging pagpapala para sa kanilang buhay. Kaya naman, tinatanggap po namin ito, Diyos, ng mayroong pagpapasalamat. At anumang salita ng iyong lingkod, baliwalain mo. Tanging ang salita mo lamang na buhay at makapangyarihan. Yun lamang ang mahayag, sapagkat ang pananampalataya ng iyong bayan ay nasasalig sa salita mo, hindi sa salita ng iyong lingkod. Kaya muli, sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, pagpalain at basbasan mo, Panginoon, ng iyong banal na presensya ang lugar na ito. At amin na pong tinatanggap ang mga pagpapalang ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody say amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Faith makes the difference. Sabi nga po nila sa sports, size makes the difference. Pagka pinag-usapan po yung sports na advantage yung height, sa basketball, of course, siyempre, lamang na agad yung malalaki. Sa academics naman po, sabi nila, intelligence makes the difference. Sapagkat siyempre, iba rin po naman yung talagang, alam natin, pagka marunong, matalino, angat, di ba? So nakalalamang na. Pagdating naman po sa society, sabi nga nila, yung popular, it makes the difference. Pag kilala ka, kaya nga dito nakaraang election, yung mga name recall, yung mga magulang na naglingkod, kahit kaapelyido, hindi yung magulang na tumatakbo, yung anak na o yung kamag-anak, basta yung katunog, dahil popular, nananalo, angat. So, sa larangan po, sa mundong ito na ating ginagalawan, ay yan po kadalasan ang nagiging sukatan. Sabi nga kapag meron ka ng mga bagay na ito, angat ka, nakalalamang ka. Ngunit mga kapatid sa Panginoon, kapag ka pananampalataya ang pinag-usapan, kapag ka patungkol sa espiritual ang pinag-usapan, maaaring hindi ka man popular, maaaring hindi ka man kasing tangkad o kasing talino o anuman ang mga masasabing katangian na mayroon ka ay parang pangkaraniwan lang o baka hindi pa nga pangkaraniwan. Pero ito pong nais ko sabihin sa inyo ngayong umagang ito. Ito po ang nais ipahayag ng Diyos sa bawat isa sa inyo bilang kanyang mga anak. Your faith in God makes the big difference. Ang iyong pananampalataya sa Diyos ay isang bagay na pwede mong ituring na nakahihigit ka sa iba. Pagka-spiritual po ang pag-uusapan. At yan po yung makikita natin dito sa aklat ng Hebreo. Actually, itong Hebreo chapter 11, katulad po ng inyong alam, yung iba nga po, ang tawag dito ay heroes of faith. Listahan ng mga mananampalataya na tinatawag nating heroes of faith.
Sapagkat yung mga nakalista dito na mga pangalan ay mga pangalan na talagang dahil sa pananampalataya, sila po ay nagtagumpay. At mapapansin po natin ang mga pangalan na nakalista dito sa Hebrews chapter 11. Nandyan po si Abel, si Enoch, si Noah, andyan po si Abraham, si Jacob, si Isaac, si Moses, at marami pa pong iba. Maraming mga pangalan na inilista dito sa Hebrews chapter 11, nasama ang kanilang pangalan not because of their exceptional skills. Nalista ang kanilang pangalan hindi dahil sila ay mga talented na mga tao, but their names were included in Hebrews chapter 11 because of the demonstration of their faith in God. At ito po yung makikita natin. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, na kung sa sukatan ng mundo, maaaring hindi natin taglay yung mga pamantayan, yung mga panukat na mayroon ang sanglibutan. Well, purihin ang Panginoon sapagkat hindi tayo lumalakad sa pamamagitan ng paraan ng sanglibutang ito. Lumalakad tayo bilang mananampalataya sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya naman, meron man tayong skills, meron man tayong talents, pero hindi tayo doon nangahawakan. Alam natin ang tunay na katagumpayan ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos because of our faith in Him. Amen? Your faith makes the difference. Yan po yung makikita natin. Kaya, ang tanong, why does your faith in God makes the big difference? Bakit po natin masasabi na of all those things, bakit sa kabila ng mga bagay ng mundo na ikaw ay sikat, ikaw ang pinakamatalino, pinakamagaling, pero sa kabila ng lahat ng ito bilang mananampalataya, why do we consider that our faith in God makes the difference more than doon sa mga katangian na mayroon dito sa sanglibutan? Ang una pong dahilan, bakit po ang ating pananampalataya ay may tuturing natin na tayo'y nakahihigit dahil sa ating pananampalataya is faith is what pleases God. Your faith in God makes the difference because if you have faith in God, God is pleased with you. Ang Diyos ay nalulugod sa iyong pananampalataya sa Kanya. Hindi dahil sa ikaw ay magaling na atleta. Hindi dahil sa ikaw ay magaling sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral. Hindi yon ang dahilan kung bakit kinalulugdan ka ng Diyos. Paano yung mga mahihina? Paano yung mga sabihin na natin na bobo? Sabi nga ni Gadon, kung makasigaw si Gadon, di ba? Parang siya na lang ang matalino. Paano yun? Di kawawa naman yung mga underprivileged. Kung ang sukatan, kaya mapiplease ang Panginoon ay yung mga malalakas lang ang kinalulugdan ng Panginoon, yung mga matatalino lang ang kinalulugdan ng Panginoon. Well, purihin ang Panginoon, hindi yun ang basihan kung bakit ang Diyos ay nalulugod sa mga tao. God is pleased when we have our faith in Him. Amen? Kaya, yun po yung unang katotohanan. Faith is what pleases God. Ang sabi po ng verse 2, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Nalulugod ang Diyos dahil sa ating pananampalataya. Ano mang ating ginagawa, sabi, mga bagay na ginagawa natin ng hiwalay sa pananampalataya, kailanman hindi malulugod ang Diyos. Kahit tayo'y maglingkod sa Diyos, pero yan ay hindi ayon sa tunay na pananampalataya, that is useless. Kailangan yung ating ginagawa ay ayon sa pamantayan ng Diyos. And we observe it, we follow it by faith. At dahil doon, ang sabi, kalulugdan tayo ng Diyos. Ang sabi po ng Hebrews 11:6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat manalig o dapat maniwalang may Diyos. At ang sabi po, God is the rewarder. Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, alam ng Diyos, kapag tayo may pananampalataya at lumalapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya, God will reward us according to our faith.
At alam din ng Diyos ang lumalapit sa Kanya ng may pagmamataas. At alam naman natin, God opposes the proud, but He exalts the humble. Kaya alam ng Diyos kung sino yung Kanyang pagpapalain. Alam ng Diyos kung sino yung Kanyang bibigyan ng gantimpala. And of course, ang nakaluluwalhati sa Panginoon, nakalulugod sa Panginoon, ay ang ating pananampalataya sa Kanya. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, if we have faith in God, we will find favor with God. Nasa atin ang pabor ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Nasa atin ang pabor ng Diyos. Kumikilos siya ayon sa ating pananalig sa Kanya. 2 Chronicles chapter 16 verse 9, ang sabi po ng banal na kasulatan, minamasdan niya ang buong daigdigan o sandaigdigan upang tulungan at aliwin. Sino po? Yung mga taong tapat sa Kanya. So sino po yung tapat? Ibig sabihin, kung kumikilos ang Diyos, kung gumagalaw ang Diyos, yes, meron pong tinatawag na common grace. Pinapapatak ng Diyos ang ulan sa mabubuti at sa masasama. Pinasisikat niya ang araw sa mabubuti at sa masasama. Pero mga kapatid sa Panginoon, there is a special grace. At ano po itong special grace na ito? Ang special grace na ito, ang favor na ito, ay para sa mga alak lamang ng Diyos. Sa mga tapat na nakikita ng Panginoon, kilala ng Panginoon kung sino ang tapat sa Kanya. Kaya sabi ng verse, minamasdan ng Diyos ang buong daigdig. Anong purpose? Upang tulungan at aliwin yaong mga tapat sa Kanya. So, our faith pleases God. And because of our faith, we find the favor of God. Merong pagpapala. Kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, yun po yung nagiging malaking kaibahan. Maaaring hindi ka man yung masasabing matalino, pero pag sinamahan ka ng pabor ng Diyos, higit ka pa sa matalino. Dahil kahit hindi para sa iyo, kasi pag pabor, you do not deserve it. Pero dahil ibinigay sa iyo ng Diyos, pwede mong matalo yung matatalino. Pwede mong matalo yung mga nakahihigit sa iyo. Why? Because God's favor is upon you. Amen po ba? Bakit? Because God is pleased with your faith. Ang totoo, even dahil nga sa ating pananampalataya, kahit meron lamang tayong kakaunti, pero kapag kayan ay by faith, dinala at ipinagkatiwala natin sa ating Panginoon, alam natin na God can multiply the less that we have. Natatandaan niyo po yung kwento ng isang bata na meron pong dinalang 2 isda at 5 tinapay sa ating Panginoon. Gaano na ang magagawa ng 2 isda at 5 tinapay para sa 5,000 lalaki pa lamang? Pero dahil may isang bata na may pananalig sa Diyos, na maaaring hindi man sapat yun, pero dinala niya sa kamay ng Panginoon yung 2 isda at 5 tinapay. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon dun sa 2 isda? Alam natin ang kwento. After po na maipamigay at makakain ng lahat, meron pa pong sumobrang 12 basket, 12 bakol. Alam niyo kung para saan yon? Para sa 12 alagad na katulong ng Panginoon na nag-distribute ng pagpapalang yon. Amen? Mula doon sa kakaunti, pero dahil yung favor ng Panginoon ay ipinaranas niya doon sa nagtiwalang isang bata, maging yung mga lingkod niya ay nadamay sa favor ng Lord. Hindi naman sila ang nagbigay. Hindi naman sa kanila yung tinapay at isda. Pero dahil sa favor ng Diyos, maging sila pinagpala. Hindi yung bata ang nag-uwi, sila. Dahil sabi, 12 basketfuls of food. Dahil 12 yung alagad, 12 po, tig-isa po yung mga alagad. Wow! Ganyan po ang pabor ng Panginoon, mga kapatid. Dahil nalulugod ang Panginoon sa mga nananalig sa Kanya. Yun po yung unang dahilan. Bakit ang ating pananampalataya ay mayroong difference? Because faith is pleasing to the Lord. Number 2, faith enables us to understand what God does. Hindi lamang nalulugod ang Diyos sa ating pananampalataya. Tayo naman on our part, dahil sa pananampalataya,
nauunawaan naman natin ang ginagawa ng Diyos. Well, hindi nakikita ang Diyos. Alam natin na mayroong makapangyarihang kamay na gumagawa, na may kontrol ng lahat ng bagay. Pero hindi natin yun nakikita. Pero dahil sa ating pananampalataya, pinaniniwalaan natin ang kanyang kilos. Kaya nga ang alam natin, kung tayo ay sa Diyos, walang aksidente. Lahat ay nangyayari ayon sa purpose ng Diyos sa ating buhay. Why? Because in faith, we are unable to understand what God is doing. Dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, nauunawaan natin kung ano ang kilos ng Diyos. Kaya nga yung Hebrews chapter 11 verse 3, ito po ang sinasabi, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. So, it is the declaration of the Scripture that everything was created by God. Kaya nga Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Walang sino man na nabubuhay na nakasaksi dun sa ginawa ng Diyos. Bakit natin ito tinatanggap? Because we know that we have a powerful God. God who can create everything. Kaya faith enables us to understand what God does. Kaya dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. So by faith, we understand how everything came into being from out of nothing. Through faith, we understand that because we have a powerful God who can create something from out of nothing, kaya hindi po mahirap sa atin, hindi po issue sa atin yung tanong na paano magkakaroon ng mula sa wala, sa papamagitan lang ng salita ay nagkaroon. So kung meron kang pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan, hindi issue sa iyo yun. Kasi nga, kung kilala mo na ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niya magpagaling. Siya ang nagbigay ng ating katawan, siya ang nakakaalam ng kaayusan ng ating katawan. Di natin alam, pero kaya niya magpagaling. The way God created everything on this earth from out of nothing. So hindi issue sa atin, hindi tanong sa atin, hindi mahirap tanggapin sa isang nananampalataya sa Diyos na from out of nothing, everything came into being. It is by faith in our powerful God that we are able to understand that through His power, by His word, sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang salita, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Sinabi niya, magkaroon ng lupa, magkaroon ng langit, magkaroon ng lahat ng bagay. By the power of His word, everything came into being from out of nothing. At sa atin na nananalig sa Diyos, hindi ito malaking issue. Tinatanggap na lang natin ito. Why? Sapagkat ang ating faith ay nakalagak doon sa makapangyarihang Diyos. Kilala natin na makapangyarihan ang ating Diyos at kaya niyang magawa ang bagay na ito. Pero sa mga walang pananampalataya, pilit nilang sinasagot yung tanong, paano mangyayari yon na mula sa wala ay nagkaroon ng liwanag? Paano mangyayari yon na mula lamang sa salita ay nalikha ang lahat ng bagay? So ang dami nilang mga tanong at gusto nila ng pruweba. Kaya nga po, ewan ko kung narinig na po itong tanong na ito. Ano po ang una sa dalawa? Itlog o manok? Di ba, naririnig nating tanong yan? Kaya lang yung tanong po, ano ang una sa dalawa? So, ang una sa dalawa, isa. Kasi yung tanong, ano ang una, itlog o manok, wala rin hindi malaman din kung ano ang una. Pero, by faith, kung tayo'y nananalig sa Diyos, alam natin na nilikha muna ng Diyos ang lahat ng bagay at mula doon sa lahat ng bagay, yung mga
bagay na nagmula doon sa sinimulan, tsaka palang dumating. Kaya kung talagang tatanungin natin, ang Biblia, doon sa tanong na ano ang nauna, itlog o manok, alam natin na manok ang nauna. Dahil nilikha muna ng Panginoon ang lahat para mag-multiply. At sa atin, hindi issue yon. Dahil may pananampalataya tayo. Why? Because faith enables us to understand what God is doing. Pero kung wala tayong pananampalataya, tatanungin natin yun at hindi natin yun maunawaan. Pero salamat sa pananampalataya. Naunawaan natin ang kalooban ng Diyos at tinatanggap natin na ang lahat ng bagay ay pinangyari ng Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan. Amen? And sabi nga po ng verse 11 ng Hebrews, verse 1 ng Hebrews, sabi, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ito po ang ginagawa ng faith sa atin. It helps us to understand, even see the unseen. Only faith can see the unseen. Ang logic, hindi po, walang mata ang logic. Pero, nagbe-base ang logic sa ating senses. Kaya meron tayong sense of seeing. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, hindi na yan masaklaw ng logic. It is only by faith that we can understand the work of God. Kaya nga, sabi sa verse 1, may pananalig tayo kung tayo'y naniniwala na mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala tayo sa mga bagay na di natin nakikita. Yan po ang nagagawa ng ating faith, mga kapatid. Marami tayong hindi nakikita, but we accept it by faith. Amen? And thirdly, faith enables us to see what others cannot see. Hindi lamang ang faith ang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Tayo'y nalulugod ang Diyos sa atin dahil sa ating pananampalataya. Hindi lamang dahil sa ating pananampalataya, nauunawa natin ang kilos ng Diyos. Another thing, faith makes the difference because your faith enables you to see what others cannot see. Ang ating pagtitiwala sa buhay at makapangyarihang Diyos, ito po yung tumutulong sa atin para makita natin yung mga bagay na ipinapakita sa atin na totoo, sinasabi ng Diyos na totoo, at pinanghahawakan natin ito at ito'y mangyayari. At dahil dito, pag tiningnan natin yung mga hindi nakikita at pinanghawakan natin ito yung nagiging advantage natin sa mga walang pananampalataya. Pansinin niyo po ang Hebrews chapter 11, verse 7. Kumbaga, yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero alam nating totoo at pinahayag ng Diyos, hinahawakan natin ito confidently. Kasi ipinapahayag ng Diyos, at dahil pinahayag ng Diyos, ito'y totoo. Bagamat hindi pa nangyayari, parating pa lang, pero kung ito'y pinanghawakan natin confidently, ano ang nangyayari? Yung bagay po na yon na ating pinanghahawakan dahil sa pananampalataya, that made us different sa ibang walang pananampalataya. At makikita po natin yan sa buhay ni Noah. Ang sabi po doon sa verse 7, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas, at sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. So, ang verse na ito, ang sinasabi, Noah saw what the people of his time failed to see in faith. Tanging si Noah lang ang nakakita sa pananampalataya dun sa ipinapahayag ng Diyos for the things about to come during their time. At ano po yung pinahayag ng Diyos kay Noah? Sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng daong sapagkat yung daong na yon ang magiging dahilan ng kaligtasan ng iyong buong pamilya. At ito, ayon sa banal na kasulatan, ito po'y babala, paparating pa lamang.
Pero dahil nga po doon sa pananampalataya ni Noah, nakita niya at kumilos siya by faith doon sa pinahayag sa kanya ng Diyos na hindi nakita ng kanyang mga kapwa nung panahon na yon. Bakit po? Kasi nga po, ang pananampalataya, tinutulungan tayo na makita ang ipinakikita ng Diyos na paparating na hindi nakikita ng iba. Tingnan din po natin doon sa verse 13, ito naman po ay patungkol sa mga patriarchs, yung mga father, yung mga pangunahing, pag sinabing patriarch, sila po ang tagapamuno ng kanilang pamilya o ng komunidad. Parang sa atin, pag sinabing patriarch, parang mayor ngayon, parang barangay captain. Sila yung head ng kanilang clan. Sabi ng verse 13, silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos, hindi nila nakamta ng ipinangako ng Diyos. Ngunit, pansinin niyo po, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nagigibang bayan dito sa lupa. So ano po ibig sabihin nito? Ito pong mga patriarchs na ito at saka yung mga propeta, may ipinatanaw ang Diyos sa kanila. Kinausap sila ng Diyos, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga propeta, sa mga patriarka. At itong kapahayagan na ito, hindi nauunawaan ng hindi nananalig sa Diyos. Pero itong mga patriarka na ito at saka mga propetang ito, ang sabi po, yung mga pangako ng Diyos na yon, hinawakan nila, bagamat hindi nila ito nakamtan. Pero narinig nila, ipinangako ng Diyos para sa kanila. Pero hindi nangyari sa kanilang kapanahunan. Pero natanaw lang nila ito. At ano ibig sabihin po nun? Dahil natanaw nila ito, ang kanilang buhay ay iniayon nila mula doon sa pangako ng Diyos. Kaya naman, ano po ang nangyari? Dahil ang kanilang buhay ay iniayon nila sa pangako ng Diyos. At sabi po ng verse 13, natanaw nila iyon mula sa malayo. Natanaw lang nila pero nilakaran po nila. Why? Because faith enables us to see what others cannot see. May natanaw itong mga mananampalatayang ito na kanilang pinanghawakan ng lubos dahil ipinahayag sa kanila ng Diyos. Pero hindi ito napanghawakan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Now, ganun din sa atin, mga kapatid, sa Panginoon. Because of our faith in God, we are able to understand yung mga pangako ng Diyos na para sa atin, pero tinatanaw pa lang natin, hindi pa nangyayari. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng nananalig sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Tayo'y muling bubuhayin at hindi na tayo mamamatay kung paano ang ating Panginoong Hesus ay namatay at muling binuhay. So by faith, tinatanaw po natin yon. Kaya kung meron mang pumapanaw na mahal natin sa buhay, pero mananampalataya, alam natin yung pangako ng Diyos, mararanasan nila. So by faith, tinatanaw natin yon. So ito po yung dahilan, unang dahilan, or makikita nating reasons, why our faith matters, why our faith makes the difference. Sa kabila na hindi tayo mga masasabi na namumuhay sa mundong ito, na hindi ang qualifications natin ay kung susukatin sa pamantayan ng mundo, maaaring mahina tayo, mababa tayo. No. Kung meron kang pananampalataya, magalak ka. Why? Because your faith in God makes the difference. Ngayon, the second question that we will answer is, why our faith in God makes the difference? Kanina, what makes our faith in God makes the difference? Sinagot natin yon. Faith pleases God. Faith enables us to understand what God is doing. And faith helps us to understand, helps us to see what others cannot see. So, that's what makes our faith differ. Now, the second question, why is our faith differ?
Bakit itong pananampalataya na mayroon tayo, it makes the difference sa mundong ito? And ang tanong, what kind of faith makes a difference? Dito po sa Hebrews chapter 11, sabi ko nga po sa inyo, ito'y listahan ng mga heroes of faith. Ang makikita po natin dito, ang meron po silang pagkakapareho. Lahat ng mga pinahayag ng mga pangalan dito sa Hebrews chapter 11, all of them demonstrated their faith. Bawat isa po sa kanila, meron po silang kapahayagan ng kanilang pananampalataya. Mababasa po natin, by faith Abel, by faith Noah, by faith Enoch, by faith Abraham. So, lahat po sila, ang pagkakapareho nila, ay meron silang pananampalataya. Pero hindi lang basta pananampalataya. Ang pagkakapare-pareho nila, yung kanilang pananampalataya, ay may demonstration. May gawa. Kaya kung ang pananampalataya mo sa Diyos, buhay, may gawa, that makes your faith different. Sabi po ng James chapter 2 verse 17, faith without work is dead. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, faith that makes a difference is a faith with a demonstration. Yung pananampalataya na kinakikitaan ng gawa. So as a children of God, as a believer, your faith to make the difference should manifest, should show acts, should show demonstration of that faith. Kaya dito po sa Hebrews chapter 11, yun po yung nakita natin. Pero ngayon po, 3 lamang po na makikita natin na iba't ibang demonstration of faith ang pag-aaralan natin mula po sa buhay ni Abel, mula po sa buhay ni Enoch, at mula sa buhay ni Noah. All of them have faith. All of them have demonstration of faith. Pero ito pong demonstration of faith nila ay makikita natin iba't ibang demonstration. Number 1, tingnan po natin si Abel. Anong uri ng faith meron si Abel? Abel, ang kanyang pananampalataya po, it is demonstrated in worship. Pansinin niyo po yung verse 4. Dahil sa pananalig sa Diyos, so yun po yung simula, dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. So makikita natin ang simula ng pagdi-describe kay Abel at sa kanyang faith, ang sabi, dahil sa pananalig. So it is by faith of Abel na yung kanyang faith ay may demonstration at nakita ito sa pamamagitan ng worship. Bagamat pareho silang naghandog ni Cain sa Diyos, ngunit ang sabi, higit na kinilugdan ng Diyos ang handog ni Abel, sapagkat si Abel po nung naghandog, ang sabi, si Abel ay pumili ng pinakamainam. Now, balikan natin yung account sa Genesis chapter 4 ng tagpong ito na kung saan si Abel at si Cain ay naghandog. Ang sabi po ng Genesis chapter 4, verses 1 hanggang 5, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki at sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. So ang meaning ng Cain ay anak sa tulong ni Yahweh. Yun yung meaning. Sinundan si Cain ang isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi nasiyahan
hindi na kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So dito po sa account ng Genesis, pareho po silang naghandog. Yung kanilang mga iba't ibang crops, si Cain bilang magsasaka, naghandog po siya ng kanyang mga ani. Si Abel naman na isang pastol, naghandog din po siya sa Diyos at kinatay po niya yung isang pinakapanganay sa kanyang kawan, tapos pinili niya yung pinakamabuting bahagi ng inialay niya. Now, tandaan po natin, sa Biblia, pag binanggit po yung offering o yung paghahandog, lagi po itong may kaakibat na sacrifice. Kasi dito, minsan sa Tagalog, pag sinabing handog, parang ang alam lang nating offering. Pero actually, kaya nga binalik po natin dito sa verse Genesis chapter 4, kasi dito po talaga sabi, naghain si Abel at nagkatay, naghandog po siya. So yung handog dito ay tumutukoy doon sa tinatawag na uri ng worship. Kasi pag sinabi pong worship, lagi pong merong sacrifice na nangyayari. At ang sacrifice lagi ay meron pong pinapatay na hayop. Yan po lagi ang ating makikita kapag pag-uusapan po yung sacrifice or worship sa banal na kasulatan. At dito po, binasa natin sa Hebrews chapter 11 verse 4, binabanggit dito na nang mag-offer si Abel, he offered it by faith. Sa Genesis, hindi po yun binanggit, pero dito po, i-clarify na yung ginawa ni Abel ay isang hakbang, isang pagkilos ng isang nananalig sa Diyos. By faith, Abel offered God a better sacrifice. So pansinin niyo po, a better sacrifice. Kaya makikita natin, sa comparison po, kinalugdan ng Diyos yung hain ni Abel, pero hindi kinalugdan ng Diyos ang hain ni Cain. Ano ibig sabihin nito? Merong pagsamba na ikinasisiyan ng Diyos at merong pagsamba na hindi tinatanggap ng Diyos. Kahit pa yung pagsamba na yon, sa ating puso, sincero tayo, ginagawa natin yon na para sa Diyos. Pero kung yung pagsamba na yon ay hindi ayon sa pamantayan ng Diyos, alam ng Diyos kung sino yung karapat-dapat na pagsamba at kung sino yung hindi karapat-dapat na pagsamba. At dito, nakita natin yon. Kaya nga, pwede nating itanong, di ba yung ginawa naman ni Cain, pagsamba din yon mula doon sa kanyang mga produkto, dinala niya sa Panginoon at inihandog niya yon sa Panginoon. Di ba yun din po ay pagsamba? Bakit hindi nasiyahan ng Diyos? So yun ang tanong. Now, ang tunay na reason ay makikita po natin para po sa atin din po maging aware tayo mga kapatid that worship is not on how the way we want it to be. Rather, worship is on how God wants it to be. Tandaan po natin yan. Hindi po pwede na gusto mong sambahin ang Diyos sa kaparaanan mo lamang na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya po yung mga yung mga kulto, yung ibang pananampalataya na iniaalay nila, sinusunog nila yung kanilang sarili bilang pagsamba nila sa Diyos. Pero yung pagsamba na yon, hindi yun katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Kasi hindi ganon ang uri ng pagsamba na itinuturo ng Diyos. And for a worship to be acceptable before God, it should be done His way, not our ways. So ano po ang dahilan? Bakit hindi kinalugdan ng Diyos ang offering ni Cain, pero nalugod ang Diyos sa offering ni Abel? Tingnan po natin. Sabi po ng verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi.
Si Yahweh ay nasihan kay Abel at sa kanyang handog, at dahil sa paghahandog na iyon ay itinuring siyang matuwid. Now, dito po, gusto ko pong maunawaan ninyo, ang worship, ang pag-o-offer natin, hindi po pagalingan, hindi ho palakihan, na, ay nag-offer si ganito ng mas malaki, kailangan mahigitan ko. Hindi po ganun ang tinuturo dito ng Biblia. Ang ating worship, ang Diyos ang nakakaalam. Kaya siya ay nalulugod sa ating worship. Siya ang nakakaalam nun. Ngayon, ang sabi po dito, si Abel, tinan niyo yung paraan ng pag-offer niya sa verse 4. Nag-offer siya mula sa kanyang kawan, pinili niya yung pinakapanganay, at pinili niya yung pinakamainam. Bakit po ginawa ito ni Abel? Bakit may pamantayan siyang sinusunod? Bakit yung pinakapanganay, at bakit yung pinakamainam? Sa palagay niyo, bakit kaya merong pamantayan siyang sinundan? Samantala wala namang itinuro ang Bible. Well, possible. Alam natin na nagkasala si Adan at si Eva. At nung nagkasala si Adan at si Eva, di ba, tinakpan nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng dahon, yung kanilang kahubaran, gumawa sila ng sariling paraan para matakpan ang kanilang kahubaran. Again, paraan nila yon. Tinanggap ba yun ng Diyos? Hindi. Ang ginawa ng Diyos, para talagang lubusan na silang matakpan, nagkatay ang Panginoon ng hayop, kinuha yung balat, at yun ang ipinantakip sa kanila. Now, para makuha yung balat ng hayop, there has to be a sacrifice. There has to be a killing na mangyayari. At mayroong dugo. At dahil doon sa nangyari na yon kay Adan at Eva, I believe yun din yung ipinasa na pamantayan ni Adan sa kanyang mga anak na uri ng pagsamba. At dahil yun ang nakikita ni Abel sa kanyang tatay at sa kanyang nanay, kapag sila'y naghahandog, no wonder, alam na ni Abel ang gagawin. Pipiliin yung pinakapanganay, magpapatay, at pipiliin yung pinakamainam, at yun ang ihahandog sa Diyos. Kaya sabi, yung ginawa po ni Abel, ito po yung proper way of worship. Sapagkat ginawa niya ito ayon sa pamantayan na iniutos sa kanila ng Diyos. Unlike si Cain, bakit hindi po kinalugdan? Ang sabi po ng verse 3, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kayawin ng ani niya sa bukid. So naghandog din siya, pero ang inihandog niya, ani sa bukid. Meron bang dugo sa mga ani sa bukid? Maaring yun ay paghahandog, pero hindi po yun ang tunay na sacrifice. Eh, di ba, inihandog din naman ni Cain yun, at yun yung maaring pinaka-the best sa kanya. Kaya yun ang kanyang hinandog. Well, again, ang sabi ng Bible, maaring para kay Cain, yun yung pinaka-the best sa kanya, pero sa Diyos, hindi yun katanggap-tanggap. At yun yung nangyari, hindi tinanggap ng Diyos. Anong pwedeng dapat gawin ni Cain? Kung ang paghahandog pala sa Diyos na itinuro sa kanila ng kanilang magulang ay sa pamamagitan ng hayop na kinakatay at pinipili yung pinakamainam at ihahandog sa Diyos, anong pwedeng dapat ginawa ni Cain? Ang dapat niyang ginawa, pwede siya makipag-barter. Abel, pwede bang susuklian ko ng aking mga halaman ang iyong isang tupa at mag-aalay ako sa ating Diyos? Pwede niyang gawin yon. Pero anong ginawa niya? Ang inialay po niya ay ang kanyang gawa ng kanyang kamay. Ibig sabihin, it is with his pride. Ang ginawa po ni Cain na paghahain ay yung kanyang sariling kaparaanan lamang na paghahain, hindi ayon sa paghahain na na iniutos ng Diyos sa kanya. Pansinin niyo po ang sinabi ng Panginoon sa verses 6 hanggang 7. Ito po ang sabi ng Panginoon, para malaman natin kung bakit nagalit ang Diyos kay Abel, o kay Cain. Verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito, at dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. So dito po, kinonfront ng Diyos
si Cain. Dahil ang ginawa ni Cain ay hindi mabuti. Kung ipaparaphrase natin yung verse 7, parang ganito ang sinasabi ng Diyos kay Cain. If you have done it right, then wala kang dahilan para magalit. Kung ginawa mo yung mabuti, kung ginawa mo yung tama. So ibig sabihin, alam ni Cain yung tama, and yet he insists in offering worship to God his way. Nasusundan niyo po ba? Alam niya yung paraan, katulad ng ginawang paraan ni Abel, at nung makita ng Diyos na hindi sinunod ni Cain yung paraan na itinuro niya, na ginagawa ng kanyang mga magulang at katanggap-tanggap sa Diyos, pinilit pa rin niya yung kanyang paraan ng pagsamba, kaya nagalit ang Diyos. At ang sabi sa verse 5, nagalit din si Cain at hindi mailarawan ang kanyang muka sa sobrang galit. Bakit? Kasi hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang pagsamba. Ano ibig sabihin po nito? Ang dinala ni Cain ay yung fruit of his hands. Yung offering niya, yung mga ginagawa niya para sa Panginoon. Natandaan niyo po yung nag-pray sa Luke chapter 18. Kasama po yung isang publikano, mayroong isang pariseo na nag-pray at ang sabi niya, "O Diyos, salamat po. Naku po, hindi katulad ng isang publikano. Ako po ay laging nananalangin 3 beses sa loob ng isang araw. Nagpa-fasting sa loob ng 3 beses sa loob ng isang linggo. Ibigay ng aking lahat ng kaloob." Ano yung ginagawa niya? Parang si Cain. Ang ipinagmamalaki niya, ito yung mga nagawa ko para sa iyo, Lord. Nagmamalaki siya para sa Panginoon kasi ang pinagmamalaki niya yung mga accomplishments niya. Samantalang yung isang nanalangin na katulad nung kay Abel, ni hindi daw makatingin sa bubong at ang sabi, dinadago ka ng sarili, "O Diyos, patawarin mo ang iyong lingkod na isang makasalanan." At nagtanong ang Panginoon sa mga tao, sino ang higit na kinalulugdan doon sa dalawang nanalangin? Of course, alam natin kung sino yung kinalulugdan. Yung nagpakumbaba. At alam naman natin, ang sacrifice, ang offering of sacrifice, ang pagpatay ng mga hain na idinudulog sa Diyos ay pagkilala ng ating kapakumbabaan. At ganoon ang ginawa ni Abel. Kaya kinalugdan siya ng Diyos. At tayo din po, kaya lang naman tayo kinalugdan ng Diyos, hindi dahil sa ating pag-attend, hindi dahil sa ating pagkakawang gawa, hindi dahil sa tayo tumutulong. Kinalugdan lang tayo ng Diyos dahil may naghain na para sa atin sa kasalanan. At yun ay walang iba, kundi si Jesus. Kaya kung lumalapit tayo ngayon sa Diyos, hindi sa paraan natin na sinasabi natin, "Lord, every Sunday umattend ako sa iyo, ha? Ito yung anak mo, Panginoon, gigising ako ng maaga, ang layo pa ng pinanggagalingan ko, para lang ako umattend sa iyo. O, tingnan mo, yun ang anak mo, di ba? The best ang anak mo." Tayo ang nagmamalaki noon. Lord, tingnan mo, pag nag-pray ako, napakahaba ng prayer ko. Lord, binabanggit ko lahat. Kung ganon ang ating paglapit sa Diyos, cancel. Pero pag lumapit tayo sa Diyos, Lord, alam mo po na ako po'y walang magagawa. Alam kong ako'y makasalanan. Pero salamat na sa aking Panginoong Jesus na iyong kinalulugdan. Kapag lumapit ako sa aking Panginoon, kinalulugdan mo na din ako. Salamat po sa iyong biyaya at habag. Pag gano'n ang ating paglapit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus at hindi dahil sa ating mga ginagawa, then that is the acceptable worship before God. Because faith demonstrated in worship, yun ang tinitingnan ng Panginoon. Pero yung worship na hindi ayon sa pananampalataya, worship na ayon sa pagmamataas, walang saysay sa harapan ng Diyos. Hindi niya yan kalulugdan. Amen po ba? Kaya maging katulad po tayo ni Abel. Kung tayo'y sumasamba, hindi dahil sa ating sariling gawa. Sumasamba tayo dahil alam natin, karapat-dapat na ibalik sa Panginoon ang pagpupuri, ayon sa kanyang kaparaanan. Dapat gawin natin ang pagsamba sa Diyos, ayon sa kanyang kalooban at hindi sa ating sariling kaparaanan. Dahil kung ginawa natin ito, kalulugdan tayo ng Panginoon.
A faith demonstrated in worship will do worship God's way, not our way. Sapagkat ang pagsamba na ayon sa ating paraan ay pagsambang pagmamataas, pagmamarunong, pride. But when we worship God by faith, we will submit humbly ayon sa kanyang itinakda, katulad ng pananampalataya ni Abel. At dahil dito, kinalugdan siya ng Diyos dahil ginawa niya ang paraan ng pagsamba ayon sa itinakda ng Diyos. That is true worship, mga kapatid. True worship is according to the will of God. Secondly, Enoch. Anong uri ng demonstration ng faith meron si Enoch? Enoch, it is faith demonstrated in walking closely with God. Sabi po ng verse 5, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. So Enoch's faith made a difference in his lifetime because it was demonstrated in the way he walked closely with God. At dahil sa kanyang paglakad kasama ang Diyos, sabi ng banal na kasulatan, dahil sa sobrang pagnanais niya na talagang kasama niya lagi ang Diyos, hindi niya naninais na bumalik pa sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. Nang ibig sabihin po nito, ang naging kasiyahan ni Enoch ay naranasan niya ng lubos sa presensya ng Diyos. At dahil dito, hindi na niya ninais na umuwi pa. To Enoch, being with God is the most pleasurable thing. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo ngayong umaga, is being with God the most pleasurable thing in your life? Yung kinasasabikan natin na kakatagpuin na naman natin ang Diyos. Natatandaan ko po yung isang kapatiran natin sa Sariaya, senior na po yun, at nung makakilala po siya ay senior na din, pero kakaiba yung kilos ng Panginoon sa kanya na ngayon po ay araw ng pagsamba, bukas pa lang inihahanda niya na yung susunod niyang isusuot next Sunday. At laging ganon, very excited. At itong matanda na ito, yung senior na ito, dahil nga po senior na siya at marami na din mga nararamdaman sa katawan, ay pinipigilan na po siya ng kanyang mga anak para po wag nang umattend. Dahil hindi rin naman malapit lang. Pero ang gagawin po nung ating senior na kapatid na ito, tatakas. At magugulat na lang yung kanyang mga anak, wala na po doon yung kanilang magulang. Why? Kasi nakita ko po sa senior nating kapatid na ito, yung pleasure niya is to be with the presence of God and His people. At si Enoch, ganun din po yung naging kasiyahan niya, to be with God. Kaya lang, ang problema, ninais niya na to be with God forever. Talagang hindi na siya umuwi. So Enoch decided na kumbaga hindi lang sapat ang isang araw. Si David kasi sabi niya sa Psalms 84 verse 10, sabi, it is better, di ba? It's better to be in the presence of God one day than 1,000 days elsewhere. Yun yung nararamdaman ni David. Eh si Enoch, hindi lang po isang araw ang desisyon niya na manatili sa piling lang Panginoon. Kundi pinili niya na po na buong panahon, wag nang umuwi, kasama na niya ang Diyos. Now, wag niyo pong isipin, bakit hindi ba mahal ni Enoch yung kanyang pamilya at hindi na siya umuwi? Huwag po kayong magkakamali. Sabi ng Biblia sa binasa natin, sa verse 4, sabi, nalugod sa kanya ang Diyos. Alam naman natin, kung hindi natin aalagaan ang ating pamilya, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Di ba? Sabi nga ng Timoteo, ang isang mananampalataya na hindi inaasikaso ang kanyang pamilya, pinababayaan ang kanyang pamilya, ay higit pa sa hindi mananampalataya. Kaya definitely, si Enoch po, mahal niya ang kanyang pamilya. Kaya lang dumating po doon sa point ng buhay ni Enoch na nakita niya, gusto niya na po to be forever with God. At dahil doon, siguro anong pilit man ng Diyos na pauwiin na siya. Pero si Enoch talagang
Wala na eh. No turning back na eh. No? Kanina si Mafe, sabi niya, nung tumaas yung kanyang presyon, siyempre iniisip niya, may request pa siya sa Lord. Lord, wag naman muna ngayon. Bata pa yung aking anak. Lord, gusto ko pang makita. Ganyan. May mga reason pa tayo to be here muna. Wag muna agad sa Panginoon. Pero si Enoch, hindi niya na inisip yun. Si Enoch, hindi. Hindi na siya na-bother nung kanyang kaisipan sa kanyang pamilya, kundi ang buong buhay niya ay talagang nakalaan na para sa presensya ng Panginoon. Kaya makikita natin dito, yung uri ng pananampalataya na mayroon si Enoch is a demonstration of faith that has been manifested by the way he walked closely with God. At sa atin din pong mga mananampalataya, yun din po ang nais ng Diyos sa atin. Na bilang mga mananampalataya, tanungin niyo inyong sarili, kinasisihan ko ba talaga ang presensya ng Diyos, ang mga gawain ng Diyos? Kasi tandaan niyo, may kaaway tayo o may kalaban tayo sa presensya ng Diyos. Si Enoch, may kaaway din siya o kalaban siya. Nung panahon na yon, yung mga gawa pa rin ng sanglibutan. At tayo din, yun pa rin ang kalaban natin. At dito minsan nahuhulog ang marami mananampalataya. Instead of enjoying the pleasures of being with God, naaakay ng sanglibutan. Kaya nga, yung pahayag ng Panginoon kanina, huwag ninyong kasiyahan ng mga bagay ng mundo. Sapagkat ito talaga ang ginagamit ng kaaway upang tayo ilayo sa kalooban ng Diyos. Pero tandaan nyo, yung ating faith, yung faith na kinalulugdan ng Diyos, yung faith na merong difference sa mundong ito, is a faith demonstrated by walking closely with God and not with the ways of this world. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, pinapaalalahanan po tayo ng unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay ng sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanglibutan. And verse 17, mapaparam ang sanglibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. A faith that makes a difference is a faith demonstrated in our close walk with God. Katulad po ni Enoch, na tayo bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, dapat ang kasiyahan din natin ay ang presensya ng Diyos at hindi ang mga bagay ng mundo. Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo, inuutusan tayo, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan because there is a tendency for us to love the world more than God. Samantalang si Enoch, because of his love for God, he wants to depart from this earth. Samantalang ang mga Kristiyano, because of the love of this world, Lord, wag ka munang dumating. Di ba? Samantalang noon, yung mga mananampalataya, ang prayer nila, Lord, dumating ka na. Inip na sila. Yung mga Kristiyano, Lord, wag muna. Hindi pa po okay yung aking trabaho. Hindi pa po okay yung aking pamilya. Wag muna. No. Si Enoch, because he enjoys the presence of God. It is His pleasure. Kaya hindi niya na po ninais na humiwalay pa sa Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ang dapat na maging kasiyahan natin ay mga bagay na nagbibigay sa atin, hindi lamang ng panandaliang aliw. Sabi nga mga bagay na hindi nasisira, hindi napapanis, kundi yung mga bagay na pangmatagalan. At ang mga bagay ayon sa pananampalataya ang hindi napapanis. Colossus chapter 3 verse 2, isaisip ninyo mga bagay na panglangit at hindi ang mga bagay na panglupa. Sa Juan chapter 6 verse 27, sabi, huwag ang mga bagay na nasisira at napapanis ang inyong pagsumakitan. So inuutusan tayo ng banal na kasulatan na huwag ibigin ang mga bagay ng mundo. Kailangan natin ang mga bagay na ito pero hindi natin ito dapat iniibig.
Sabi po ni David sa awit 119 verse 36. I-mark nyo po sa inyong Bible, mga kapatid. Awit 119 verse 36, ito yung desire ni David. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghangad na yumaman akong lubos. Why? Because minsan, sa sobrang hangad nating yumaman, ang nakakalimutan natin ay ang ating Diyos. Pero si David, sabi niya, kung mataas ang aking hangarin na yumaman, dapat yung pagsunod ko sa iyo, mas mataas pa sa hangarin na yon. Dapat ganun din ang ating maging prayer. Amen po ba? Bakit? Kasi meron tayong pananampalataya sa Diyos. At ang pananampalataya sa Diyos, it is demonstrated by walking closely with God and not with the world. And lastly, sa buhay po ni Noah, faith demonstrated in obedience. Dahil po sa pananalig sa Diyos, sabi po ng Bible, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Yung word na pinakinggan, ang ibig sabihin po niyan, sinunod. Di ba, pagka may iniutos, pwede mo mapakinggan pero hindi mo sinunod. Pero si Noe, dahil pinakinggan niya, ang ibig sabihin po niyan, ginawa niya. Nung pinakinggan niya, ginawa niya ang iniutos ng Diyos. So anong uri ng faith mayroon si Noah? It is faith demonstrated in obedience. At hindi po madali yung pagsunod na ginawa po ni Noah sa iniutos ng Diyos sa kanya. Ang sabi po, dahil sa kanyang pagsunod, inutusan siya ng Diyos na gumawa ng daong. Verse 7, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, ang ginamit po sa NIV, in holy fear, so yung holy fear is again attributed to obedience. Kung meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, pag tinig ng Diyos, pinakinggan mo, susundin mo. Di ba? Ganito po yan. Ang mga magulang, kahit minsan galit na, inuutusan ng mga anak, hindi sumusunod ang anak. Pero ang teacher, pagka nagbigay ng utos sa mga estudyante, ang bilis sumunod ng mga anak. Di ba? So, makikita natin na kahit na anong salita minsan ng mga magulang sa anak, minsan hindi sinusunod. Pero dito po nakita natin sa verse 7, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. So dahil doon sa banal na pagkatakot ni Noah sa Diyos, gumawa siya ng arko ayon sa iniutos ng Diyos. At ang ibig sabihin po nito, dahil sinunod niya ang Diyos, hindi niya kinuwestiyon ang babala ng Diyos ukol doon sa pinasabi ng Panginoon na may mangyayaring paggunaw sa mundo. Hindi niya naunawaan ito, pero dahil sinabi ng Diyos, sinunod niya by faith. Why? Because Noah's faith is demonstrated in obedience. Dahil sinabi ng Diyos, in due time, there will come a great flood. Gugunawin niya ang buong mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Hindi kinuwestiyon ni Noah. Bagkos, sinunod niya ito, pinaniwalaan niya ang Diyos sa kanyang salita. At hindi lang po yun. By faith, he obediently followed God's instruction of building the ark. At hindi po ordinaryong ark ang gagawin. Alam niyo po ang sukat ng isang baseball field ng sa Amerika, yung mga nilalaroan nila na mga sa baseball, malaki po yun. At yung ipinagawa ng Diyos kay Noah na ark, halos 5 times ng ganong size. At hindi lang isang palapag, napakataas, may eksaktong sukat. Kaya hindi po yun napakadali. At hindi po ito tinanggap ni Noah dahil sabi niya, yes Lord, hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Arkitekto itong pinuntahan mo. Master carpenter ito. Ang dami kong certificate sa TESDA. Walang ganon na pinagmalaki si Noah. Ang alam lang niya, may utos ang commander-in-chief. At hindi madali yung iniutos. Pero sabi niya, yes, Lord.
Your will be done. Andyan po ba kayo? Hindi ho, alam niya na hindi madali. But because his faith is demonstrated in obedience, whatever it takes, he has to do it because the commander-in-chief has commanded him. Dapat ganon yung ating attitude. Lalo na po sa ministry, minsan may pinagagawa sa atin ng Panginoon, simple lang, sis, Brad, ikaw mag-lead sa testimony. Ay, pasensya na, di ko alam, di ko kaya. Tandaan nyo, pag may pinapagawa sa inyo ang Panginoon, God will equip you. Ang kailangan lang, sumagot ka, Lord, naririto ako, gamitin mo ako. Mas madali sa atin ang tumakas, mas madali sa atin ang humindi. Pero nami-miss natin yung blessing ng anointing. Because God's calling is God's anointing in your life. Kaya kapag tinanggahan ninyo ang calling ng Lord, you are missing the anointing of God. At kapag kayo ay sumunod sa tawag ng Panginoon, may enjoy nyo rin yung God's equipping. Kaya yung iba magugulat kayo, wala namang kasanayan sa ministry. Pero ang daming mga special or spiritual gifts na lumalabas mula sa Kanya. Bakit? Kasi nagpagamit sa Diyos. Walang kakayahan para magpagaling, pero ginagamit ng Panginoon sa healing ministry. Why? Because that is God's equipping. As you follow God, as you obey His calling in your life, God will equip you. At ganun ang ginawa ng Diyos kay Noah. Hindi kaya ni Noah, hindi siya arkitekto, hindi siya master carpenter. Ang alam lang niya, susunod ako sa aking Panginoon. At sa pagsunod niya, in-equip siya ng Diyos. Ito po ang maganda. Pinuno siya ng lahat ng abilidad na kailangan niya para magawa ang utos ng Diyos sa kanya. Tandaan niyo po, para pangalagaan ang mga hayop, kailangang papasukin niya sa arko iba't ibang uri ng hayop, kasama po yung mga amo, kasama po yung mga wild. Kailangan papasukin niya sa arko yung mga hayop na land animals. Pagpasok sa arko, anong kakainin nila? Mga land animals yan. Hindi lang naman yun isang linggo. So, binigyan siya ng kakayahan ng Diyos na mga kailangan niyang mga kasanayan, karunungan, para hindi kainin ng wild ang maamo. Binigyan siya ng karunungan ng Diyos para maging mahusay na veterinaryo, para pag nagkasakit yung mga hayop, papagalingin niya sapagkat kailangan niyang ipasok yung mga hayop sa arko at kailangan makalabas uli dahil ang purpose to preserve. Ngayon, kung hindi siya marunong mangalaga, pinapasok niya nung panahon na ng paghupa ng baha, bangkay na lahat ng hayop. Why? Kasi wala siyang kakayahan. Pero hindi. As he obeyed God, as his faith has been demonstrated through obedience, God equipped him immensely with wisdom, with knowledge on how to do what God has commanded him to do. At yun po ang blessing when we follow God, when we obey God. We will experience the equipping of God. At alam ko, ranas po natin yan, tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? God has given us wisdom and knowledge, has given us spiritual gifts para magawa natin ang kalooban ng Diyos as we perform our calling before God. As I end, mga kapatid sa Panginoon, your faith makes the big difference sa mundong ito. Hindi po yung inyong kakayahan. Hindi po yung inyong popularidad. It is your faith. Bilang mananampalataya, your faith is the big difference. Kaya nga, sa pagdating ng Panginoong Jesus, hindi po niya hahanapin yung mga matatalino. Hindi niya po niya hahanapin ang mga magagaling. Ang sabi po ng Luke chapter 18 verse 8, sa pagdating kaya ng anak ng tao, may makikita kaya siya ng mga nananalig sa Kanya. Why? Kasi ang hahanapin ng Panginoon, yung ating pananampalataya. Because our faith in God makes the difference. Amen? Hawakan po nating mabuti ang ating pananampalataya. Hawakan po nating mabuti yung ating pananampalataya na napakahalaga. By faith,
Enoch, anong ginawa ni Enoch? He walked closely with God. By faith, Abel demonstrated his faith through worship. Kaya, patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Yan ang ating pananampalataya. Hindi nasasayang itong ating ginagawa. Ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag kayong mapagod. As long as you are doing the will of God, walang dapat kapaguran. Amen? Walk closely with God. Dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon, ang makita sa buhay mo, kasiyahan mo ang kalooban ng Diyos. And lastly, katulad ni Noah, let your faith be a demonstration of your obedience to God. Kung tinatawag ka ng Panginoon, kahit tingin mo wala kang talento, wala kang kakayahan, huwag mong tingnan ang iyong sarili. Ang tingnan mo, sino yung tumatawag sa iyo? At ano ang pinagagawa ng tumatawag sa iyo? Sabi mo lang, yes, Lord. And God will equip you for the ministry. Naniniwala po ba kayo doon? Sa biyaya po ng Panginoon, natutuwa po ako talaga sa mga kabataan sa Sariaya na nawi-witness ko kung paano po silang unti-unti minomold, tinatransform ng Lord. Just last Friday, nagkaroon po ng overnight baptism and outing. 12 po yung binautismuhan and mostly mga kabataan. At marami po doon mga kabataan, isang kabataan doon, yung isang drummer natin, talagang hindi ho talaga, sa hiya, kilala nyo naman si Imon, kung gaano din mahiyain yon. Ang naging bunga niya, mahiyain din. Kaya kung ano tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Ay, sabi namin kay Imon, hindi po pwede na, na lagi kang mahiyain sa Panginoon. Hindi ka buntot, ikaw ay ulo. So, ina-encourage namin siya. And sa biyaya ng Panginoon, naging bold. Tapos later on din po, yung kanyang ani na mahiyain din, unti-unti, transform din ng Panginoon. At nakita namin na ang Lord ang nag-i-equip sa kanya. Ang Lord ang nagbibigay ng strength para talagang magawa yung pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Noon, pag inassign mo mag-pray, talagang hindi makabuka ang bibig. Pero ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon, dahil nagpapagamit sa Diyos, nakikita namin yung transformation. So dapat ganun po yung ating pananampalataya. Wala naman tayo lahat kakayahan eh. Pero pag sumunod tayo sa Panginoon, i-equip tayo ng Diyos. Kasi gusto niya tayong gamitin, sasangkapan niya tayo ng lahat ng kailangan natin. Amen? Faith, your faith in God makes the difference. Yun po yung ating pasasalamat sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's go to God in prayer. Hallelujah. Hilingin ko po kayo na magsiyoko. Hallelujah. Yes, oh God. Tingnan mo ang iyong sarili, hindi doon sa kung anong mayroon kang kakayahan, hindi doon sa exceptional talent, mayroon ka skills. Kaya ka nakahihigit sa mundong ito because of your faith in God. Kaya si Apostle Paul, sabi niya, I can do all things. Hindi siya doon natapos na lahat ay aking magagawa. Kaya niya sinabi na I can do all things sapagkat alam niya, meron siyang katulong na nagbibigay ng kalakasan niya. Sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. It is our faith that acknowledges that we are nothing, but with God, all things are possible. Yes, Lord, our faith in you makes the big difference for all of us, O God, your servants, your children, Lord God. Alam namin, ang aming pananampalataya sa iyo, ito po ang aming kalamangan, kahigitan. Maaring sa sukatan ng mundo, hindi namin taglay yung mga pamantayan para magtagumpay sa mundong ito. Ngunit salamat, higit na mayroon kami sa mga katangian na mayroon ang mundo. Dahil higit ang aming pananampalataya. Your spirit in us is greater than the spirit in this world. Kaya naman ang lahat ng aming gagawin, nakatitiyak kami ng katagumpayan. Father God, we recognize our nothingness before you. Katulad po ni Abel, we acknowledge, O God, na we cannot offer our best because our best before you means nothing.
Katulad ni Abel, we want to recognize na naibibigay lamang namin ang aming lubos na pagsamba ayon doon sa pamantayang iniutos mo sa amin, that we worship you in spirit and in truth. That our worship be according to your ways, not our ways. Hindi katanggap-tanggap ang anumang aming ginagawa na pagsamba kung hindi ayon sa pamantayan at kalooban mo. Kaya naman, O God, our prayer, let our faith be demonstrated in true worship. Worship that is acceptable before you, katulad ng worship na ginawa ni Abel. Ganon din, O Diyos, as your servants, as your children, Lord, gawin mo ang aming buhay, ang aming pananampalataya, tulad ng pananampalataya ni Enoch. A faith demonstrated by walking closely with you. Father God, ang mundong ito ay pilit na inaagaw ang aming panahon at atensyon. This world is keeping us away from you, O God. But you have said in your word na hindi namin dapat ibigin ang mga bagay ng mundong ito, kundi ikaw ang aming unahin sa aming mga buhay. Father God, dalangin ko po sa iyo, gaano man kaabala ang aking mga kapatid sa kanilang trabaho, sa kanilang gawain, matagpuan mo na katulad ni David, ang pleasure nila is to be in your presence one day than 1,000 elsewhere. Gawin mo, Diyos, ng aming espiritu ay katulad ng uhaw na tupa, ng kadalisayan, ng tubig na nagmumula sa iyo, ang pumupuno. Na hindi namin makita ang kasiyahan ng mga bagay ng mundong ito, kundi makakita namin ang aming tunay na kasiyahan is to be with you in your presence, O God. Sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng tunay na buhay, at ang buhay na ito ay ganap at kasiyasiya. At katulad din po ni Noah, alam namin, O Diyos, ang unang-unang fear kapag sumunod kami sa pagtawag mo, sinasabi sa amin ng kaaway, di namin kaya. Wala kaming kakayahan. Ngunit salamat, O Diyos, katulad ng buhay ni Noah, as he obeyed your calling, naranasan niya yung equipping, naranasan niya yung anointing mula sa iyo. Father God, I pray, Lord, sa bawat isa sa amin na tinawag mo para maglingkod sa iyo. Let us experience, O God, your immense power, your immense anointing and authority, that as we obey you, Lord God, you will equip us with the gifts of the Spirit, that we may do great things, greater than you have done, as you have in this world, O God. Tulungan mo kami, pinangako mo na higit pa sa mga ginawa mo ang gagawin namin. Dahil pupuspusin mo kami ng iyong banal na spirito upang gamitin mo kami ng mga witness mo, Panginoon. Lord, let this church be a church na ang nakikita because of our faith makes the big difference. Dahil ikaw ang gumagawa sa amin. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Amen.